Madaling maging mapait kapag paulit-ulit kang nasasaktan. Madaling gumanti, magsalita at bumaba sa antas ng mga taong nanakit sa iyo. Pero may mas mahirap at mas makapangyarihang desisyon, ang manatiling mabuti kahit may dahilan kang maging masama. May mga sandaling pakiramdam mo parang hindi patas ang mundo. Ikaw ang nanahimik, ikaw ang umunawa, ikaw ang nagtiis, pero ikaw pa ang nasaktan. Samantalang, ang mga taong nanakit sa iyo ay tila walang konsensya. Parang maayos ang buhay nila. Parang hindi sila tinatamaan ng bigat ng ginawa nila. Pero ang hindi mo nakikita, kumikilos ang Diyos sa katahimikan. Sabi sa Romans 12 verse 17 to 19, huwag kang gumanti ng masama sa masama. Ipaubaya ninyo sa galit ng Diyos sapagkat nasusulat, akin ang paghihiganti. Ako ang gaganti, sabi ng Panginoon. Ang Diyos ay hindi nagmamadali, pero hindi siya nakakalimot. Hindi niya kailangang ipahiya ang isang tao agad para maipakita ang kanyang hustisya. Minsan, ang pinakamalalim na hustisya ay hindi ang pagbagsak ng kaaway, kundi ang pagbabago ng puso. Habang pinipili mong manatiling tama kahit masakit, habang patuloy kang gumagawa ng mabuti kahit walang pumapalakpak, pinuprotektahan ka ng Diyos mula sa pagiging taong hindi mo kailanman gustong maging. Sabi sa Awit 11 verse 7, ang Panginoon ay makatarungan, iniibig niya ang katuwiran. Hindi lahat ng laban ay kailangang ipaglaban ng salita o galit. May mga laban na ang sandata ay karakter. May mga sugat na hindi ginagamot ng paghihiganti, kundi ng pananatili sa liwanag kahit tinutukso kang pumasok sa dilim. At darating ang araw, hindi mo alam kung kailan, hindi mo alam kung paano, na ang mga taong ngayon ay nanakit, ang mga taong ngayon ay matapang manghusga, ay lalapit sa iyo hindi para saktan ka, kundi para makipagkamay. Sabi sa Kawikaan 21 verse 1, binabago ng Diyos ang puso ng hari kung saan niya naisin. Hindi dahil ikaw ang humingi ng hustisya, kundi dahil ginawa ng Diyos ang kanyang gawain. Sa araw na yon, mauunawaan mo kung bakit kailangan mong magtiis, kung bakit kailangan mong manatiling tapat, at kung bakit kailangan mong piliin ang kabutihan kahit walang kasiguraduhan. Dahil ang hustisya ng Diyos ay hindi lang pagpaparusa, ito ay pagpapanumbalik, paglalagay ng tama sa tamang lugar. Pag-aangat sa mga taong piniling maging tapat kahit walang garantiya. Sabi sa 1 Peter 5 verse 6, mapalad ang mga mapagpakumbaba sapagkat sila'y itataas ng Diyos sa takdang panahon. Patuloy ka lang gumawa ng tama, hindi dahil madali, kundi dahil may Diyos na nakakakita. At ang Diyos na iyon ay marunong maghintay, at marunong ding magbago ng puso.